Evan, mayroon na bang ebidensya na makakapag-diin sa mga akusado? Lumutang ang pangalan ng Yumao at dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral dito sa bail hearing ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado sa kasong malversation. Ayon kasi sa testigo, si Yusek Cabral ang nagsabi sa kanila na ilagay ang pangalan ng dating senador bilang proponent dito sa nililitis na flood control project sa Pandi, Bulacan. Walang pirma, ngunit may pangalan. Ganyan ang pagkakalarawan ng testigong si Peter Paul Cortez na officer in charge ng Programming Division ng DPWH upang patutuhanan na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang proponent ng nililitis na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ayon sa testigo, ipinag-utos ni Yusek Cabral na ilagay ang pangalan ng dating senador sa database ng mga proyekto ng DPWH. Katunayan umano, hindi parte ang proyekto ng Regional Budget Proposal, kundi ipinadagdag lamang ng amendment o ipinadagdag lamang sa amendment ng kanilang budget proposal sa House General Appropriations Bill noong 2025. Ngunit nang tanongin ng mga hukom kung paano nito mapatututuhanan na si Yusek Cabral ang nag-utos, walang maipakitang anumang ebidensya ang testigo. Walang litrato, pirma, text message, email o anumang pruweba na may ganoong kumpas si Yusek Cabral sa kanilang opisina. Ayon kay Cortez, verbal instruction lamang palagi ang ipinapaabot o iniuutos sa kanyang staff. Hindi na rin umano bine-verify o nire-review ang mga pangalang ipinalalagay ni Cabral dahil may tiwala sila sa namayapang undersecretary. Ayon pa sa testigo, hindi lang pangalan ni dating Senador Revilla ang ipina-encode ni Cabral sa kanilang database bilang proponent. Kabilang rin umano ang halos lahat ng mga mambabatas sa House of Representatives. Tinanong naman ni Justice Moreno kung illegal ba para sa mambabatas na mag-endorso ng mga proyekto. Ayon kay Cortez, hindi dahil trabaho ito ng mga nasa Kongreso. Ngunit sinabi ng testigo na hindi niya alam na may nangyayaring bigayan ng komisyon na umaabot ng 30% para sa proponent at hindi rin siya umano kailanman nakatanggap ng pera kapag nilalagay nila ang pangalan ng mga proponent sa database ng mga DPWH project. Nagpaalam naman na hindi makakadalo si dating Senador Revilla dito sa kanyang bail hearing. Ayon sa kanyang mga abogado, bibisitahin siya ng kanyang mga kaanak doon sa kanyang pilitan. Kahapon din ay in-excuse si Revilla sa bail hearing dahil naman sa sakit ng ulo. Samantala, hindi na nagsagawan ng mahaba pang cross-examination and defense team at maaga natapos ang bail hearing ngayong araw. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.